Pitong ipinagbabawal na kasalanang sexual, mahahalagang kaalaman para sa bawat Kristiyano. Kumusta at maligayang pagdating, natutuwa akong kasama kita ngayon. Sa araw na ito tatalakayin natin ang isang paksa na maaaring hindi komportable sa simula. Pero huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa paghusga, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan na nagbibigay ng tunay na kalayaan. Napag-isipan mo na ba kung ano talaga ang pananaw ng Diyos tungkol sa imoralidad sa sexual na aspeto? Hindi ang opinyon ng lipunan o ng mga tao sa paligid mo, kundi ang malinaw na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Isang malalim na tanong ito at kinakailangan ng tapang upang harapin ito ng tapat. Una sa lahat, unawain mong hindi layunin ng Diyos na ipahiya ka o pagkaitan ka ng kaligayahan. Sa katunayan, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya't nagbigay siya ng mga malinaw na tagubilin sa Biblia upang protektahan ka, gabayan ka, at takayin ka sa isang buhay na may kalayaan at integridad. Ngunit ang imoralidad sa sexual na aspeto ay maaaring dahan-dahang pumasok sa ating buhay, lumala at magdulot ng kaguluhan nang hindi natin namamalayan ang bigat ng epekto nito. Higit pa ron, hindi lang tayo ang nasasaktan. Apektado rin ang ating mga relasyon, ang ating pamilya at ang ugnayan natin sa Diyos. Pero bakit ito napakahalaga sa Diyos? Bakit matindi ang pagtutol niya sa mga kasalanang ito? Dahil nilikha ng Diyos ang pagiging malapit sa isa't isa bilang isa sa mga pinakabanal at pinakamalalim na karanasan natin. Hindi lang ito tungkol sa katawan. Ito'y may malalim na emosyonal at espiritual na kahulugan. Kapag lumilihis tayo sa plano niya, nanganganib tayong sirain ang mga ugnayang ginawa niya para maging makabuluhan at puno ng biyaya. Ang mga ganitong gawain ay hindi lang nakasasakit sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili at higit sa lahat, nakalulungkot ito para sa Diyos. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 7 pinakamabigat na kasalanang sexual na ayon sa Biblia ay kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi ito basta-basta mga kautusan para limitahan tayo. Ito'y mga babala mula sa isang mapagmahal na Ama na nais tayong ilayo sa kapahamakan. Maaaring mabigat ang paksang ito pero manatili ka lang. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, dalangin kong maunawaan mong lubos ang lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ang kagustuhan niyang magpatawad at magpagaling at ang kapangyarihan niyang baguhin kahit ang mga sirang bahagi ng ating buhay tungo sa isang kwento ng kagandahan. Bago tayo lumalim pa, gusto kong bigyang diin ng isang mahalagang punto. Hindi ito tungkol sa paghusga. Tayong lahat ay hindi perpekto. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Kasama rito ako, ikaw at lahat ng taong nabuhay. Ang mabuting balita, higit sa lahat ng kasalanan ng awa ng Diyos. Bukas ang kanyang kapatawaran sa lahat ng tapat na lumalapit sa kanya ng may kababaang loob. Habang pinag-uusapan natin ang 7 kasalanang ito, hinihikayat kitang manatiling bukas ang isipan. Hindi ito para manisi o magdala ng takot, kundi para ipakita ang mga hadlang na nagpapalayo sa atin sa Diyos at upang ipahayag ang malalim na kalayaan na dumarating kapag talikuran natin ang mga ito at lumapit sa Kanya. Sama-sama nating lakbayin ang landas na ito, dahan-dahan, ngunit buong puso. Huminga ka ng malalim, makinig ng mabuti, at sama-sama nating tuklasin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Dahil sa kanyang katotohanan, naroon ang buhay, pag-asa, at ang pangakong makapagsimula muli. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Unang paksa, pangangaliwa, paglabag sa tipan ng pag-aasawa. Magsisimula tayo sa isang napakahalagang issue, ang pangangaliwa. Malamang pamilyar ka na sa salitang ito, malinaw itong ipinagbabawal sa 10 utos. Huwag kang mangangalunya. Exodo 20.14. Pero ano ba talaga ang kahulugan nito?
at bakit ito itinuturing na isang napakabigat na kasalanan sa mata ng Diyos. Ang pangangaliwa ay ang paglabag sa sagradong pangako ng pag-aasawa. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagtataksil. Ito ay pagsira ng tiwala at ng tipan na ginawa sa harap ng Diyos at ng iyong asawa. Ang kasal ay hindi lang isang legal na kasunduan. Ito ay isang banal na ugnayan na itinatag ng Diyos upang ipakita ang kanyang tapat at walang hanggang pag-ibig. Isipin mo ito, inihalin tulad ng Diyos ang kasal sa ugnayan ni Kristo at ng simbahan. Isang ugnayang puno ng katapatan, walang kondisyong pagmamahal at handang magsakripisyo. Kapag may nangalunya para itong paghulog ng bato sa isang tahimik na lawa, ang mga alon nito ay kumakalat at naaapektuhan ang higit pa sa pinagmulan ng kaguluhan. Nasisira ang tiwala, nasasaktan ang pamilya at nadadamay ang maraming tao, mga anak, kaibigan at maging ang buong komunidad. May babala ang Kawikaan 6:22. Ang taong nangangalunya ay walang unawa. Sinisira niya ang sarili. Napakalalim ng salitang ito. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang epekto ng gawaing ito. Hindi lang ito nananakit ng iba, kundi sinasaktan din ang mismong gumawa nito. Nasisira ang kaluluwa, ang integridad at ang panloob na kapayapaan. Bakit napakasama ng pangangalunya sa paningin ng Diyos? Dahil alam niya ang lalim ng sakit na dulot nito. Nakikita niya kung paanong nasisira ang maganda niyang plano para sa kasal at sa pagiging malapit sa isa't isa. Alam niya na nagbubunga ito ng pagkakasala, kahihiyan at pagwasak ng buhay. Pero kahit dito, may pag-asa pa rin. Kung ikaw man ay nagkasala sa ganitong paraan, hindi pa tapos ang kwento mo. Isipin mo ang istorya ni Haring David sa Biblia. Nakagawa siya ng pangangalunya kay Bathsheba at dumaan siya sa matinding pagsubok, pero nung siya ay tunay na nagsisi, pinatawad siya ng Diyos. Makikita sa awit 51 ang isang pusong tunay na nagsisisi. Kung ikaw ay nadapa, huwag mawalan ng pag-asa. Mas malawak ang biyaya ng Diyos kaysa sa alinmang pagkakamali kahit pa pangangalunya. Para sa mga may asawa, mahalagang bantayan at ingatan ang inyong tipan, protektahan ang puso, magtakda ng hangganan at maging tapat sa isa't isa. At para sa mga nasaktan dahil sa pangangalunya, tandaan mong nakikita ng Diyos ang iyong dinaranas. Siya ang Diyos na nagpapagaling at kayang ayusin kahit ang pinakamalalim na sugat. Ikalawang paksa, pakikipagtalik sa labas ng kasal, pagbababa sa banal na layunin ng pagsasama. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang kasalanan na tila hindi na gaanong pinapansin sa panahon ngayon, ang pakikipagtalik sa labas ng kasal o fornication. Marahil pamilyar ka na sa salitang ito, pero linawin natin, ito ay ang pakikipagtalik ng hindi kasal. Baka iniisip mo, talaga bang kasalanan yan? Karaniwan na lang naman yan ngayon. Marami ang tinitingnan ito bilang normal na bahagi ng pakikipagrelasyon. Pero tingnan natin ang sinasabi sa 1 Corinthians 6:18. Mahigpit na paalala ni Pablo, lumayo kayo sa imoralidad. Ang ibang kasalanan ay hindi direktang laban sa sariling katawan, pero ang gumagawa ng sexual na kasalanan ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Malalim ang pahayag na ito, hindi ba? Hindi lang panlabas na issue ang sexual na kasalanan. May malalim itong epekto sa mismong tao. Apektado ang katawan, isipan at espiritu. Bakit ganito? Dahil nilikha ng Diyos ang pagiging malapit sa isa't isa, hindi lang para sa pisikal na kaligayahan, kundi bilang isang masidhing koneksyon na nagbubuklod sa dalawang tao sa emosyonal, espiritual at maging sa kemikal na antas. Pinatutunayan ito ng agham, ang mga hormone na inilalabas tuwing may paglalapit ay nagpapalalim ng tiwala at pagkakabuklod. Kapag minamaliit natin ang isang bagay na sagrado, sinisira natin ang layunin nito at nagdudulot ito ng sakit
at kawalan sa ating sarili at sa iba. Kultura at pakikipagtalik sa labas ng kasal, pagharap sa katotohanan ng Diyos. Sa kultura ngayon, madalas ipinapakita ang pakikipagtalik sa labas ng kasal na parang maganda o walang epekto sa mga pelikula, kanta at social media. Itinuturing itong normal, hindi nakasasama o minsan pa nga'y nagbibigay ng lakas ng loob. Pero ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Nilikha niya ang pagiging malapit sa isa't isa upang mamukadkad lamang sa loob ng kasal. Bakit? Dahil sa loob ng kasal, ang pagiging malapit ay ligtas, pinakamakabuluhan at higit na nagbibigay karangalan sa Kanya. Pinagtitibay ito sa Hebreo 13:4. Igalang ng lahat ang kasal at huwag dungisan ang pagsasama ng mag-asawa sapagkat ang Diyos ang hahatol sa mga nakikiapid at nangangalunya. Nauunawaan ko na maaring may ilan sa inyo ang nakakaramdam ngayon ng mabigat sa puso. Marahil ikaw ay nasa ganitong sitwasyon o parang paulit-ulit ka nang nahuhulog sa kasalanang ito at hirap makawala. Nais kong ipaalala sa iyo na mas malawak ang biyaya ng Diyos kaysa sa anumang pagkakamaling nagawa mo. Isipin mo ang kwento sa Juan 8 kung saan nahuli ang isang babae na nangalo niya. Ano ang tugon ni Jesus sa kanya? Ni ako man ay hindi ka hinahatulan, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ito ang nagpapakita ng tunay na puso ng Diyos. Hindi siya narito upang hatulan ka, kundi upang palayain ka. Kaya, ano ang mga hakbang na maaari mong gawin kung ikaw ay nakikipaglaban sa kasalanang ito? Simulan mo sa pag-amin na ito ay kasalanan. Lumapit sa Diyos na may pusong nagsisisi. Humingi ka ng tulong mula sa Kanya upang mamuhay sa kadalisayan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na may halong sexual na kasalanan, maaaring kailangan mong magtakda ng hangganan o kung kinakailangan, tapusin ito para sa ikabubuti ng iyong espiritual na kalagayan. Maniwala ka, pinapahalagahan ng Diyos ang mga taong nagsisikap na bigyang karangalan siya. Ang paghabol sa kadalisayan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi pagtanggap ng buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Isang buhay na puno ng kapayapaan, kagalakan at pagpapala. Maaring iniisip mong masyado ka nang lumayo o huli na para magbago. Pero tandaan mo ito, sa Diyos hindi kailanman huli ang lahat. Siya ang Diyos ng pagpapanumbalik, may kapangyarihan, siyang ayusin ang mga wasak at buuing muli ang buo. Ang kailangan lang ay ang iyong kagustuhang lumapit sa Kanya. Ikatlong paksa, homosekswal na gawain at paglayo sa layunin ng Diyos. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakasensitibo at madalas pagtalunan sa panahon ngayon, ang homosekswal na gawain. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tungkulin natin na iayon ang ating pananaw sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit mahirap o salungat ito sa kultura, ang homosekswal na gawain ay malinaw na tinutukoy sa Biblia bilang kasalanan. Inilahad ng Diyos sa Kanyang salita ang disenyo niya para sa ugnayan at pagiging malapit. Mahalagang linawin natin ito. Ang usaping ito ay ibinabahagi hindi mula sa paghusga kundi mula sa pagmamahal. Walang sinuman ang hindi mahal ng Diyos, anuman ang nakaraan o pinagdaraanan nila. Ang nais niya ay makipag-ugnayan sa bawat isa. Sa Roma, unang pahina 26 hanggang 27 sinabi, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ang kanilang mga babae ay ipinalit ang likas na ugnayan sa hindi likas. Ganoon din ang mga lalaki, iniwan nila ang likas na pakikipag-ugnayan sa babae at nagnasa sa kapwa lalaki. Kasama ng talatang ito ang iba pang sipi gaya ng 1 Corinthians 6:9-10 na nagpapakita na ang homosekswal na gawain ay hindi ayon sa disenyo ng Diyos para sa ugnayan ng tao. Ayon sa Kanyang nilikha, ang kasal at pakikipag-isa ay para sa isang lalaki at isang babae
na sumasalamin sa tipan ni Kristo at ng kanyang iglesia. Mahalagang maunawaan na ang homosexualidad ay hindi isang hiwalay na issue, kabilang ito sa mas malawak na larawan ng paglayo ng sangkatauhan sa plano ng Diyos. Kasama rito ang pangangalunya, pakikiapid at pagnanasa. Lahat ng ito ay hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang nagpapabigat sa homosexualidad ay ang matinding presyon mula sa lipunan na tanggapin ito bilang normal o mabuti. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi kultura ang sukatan natin, kundi ang salita ng Diyos. Bakit hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanang ito? Dahil sinisira nito ang magandang plano ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Ginagawa nitong baluktot ang isang bagay na orihinal na idinisenyo para magdala ng buhay at pagmamahalan at nililihis ito sa layunin ng Diyos. Pero narito ang mabuting balita. Walang sinuman ang masyadong malayo para hindi maabot ng biyaya ng Diyos. Ang parehong Jesus na nagpatawad sa mga nangalunya at sa mga mapanlilang ay handang magpatawad at magbago ng sinumang tatalikod sa kasalanan at magtitiwala sa Kanya. Kung ikaw o may kakilala kang nakararanas ng atraksyon sa kapwa kasarian, hinihikayat kitang lapitan ito ng may kabaitan at hindi paghusga. Ang banal na kasulatan ay hindi dapat gamiting sandata upang mangapi, kundi ilaw na nagbibigay ng daan patungo sa tunay na kalayaan. At mahalagang maunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang kanyang kakayahang magpatawad, magpanumbalik at magbago ay bukas para sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Pang-apat na punto, pagnanasa, ang kasalanang madalas ikinikibit balikat. Ang susunod na kasalanan ay ang pagnanasa, isang bagay na kadalasang hindi pinapansin o binabaliwala ng marami. Madalas marinig ang palusot na, isip lang naman yan, wala namang nasasaktan. Pero matindi ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5:28. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangalunya na sa kanyang puso. Ipinapakita nito na hindi lang ang mga gawa ang mahalaga sa Diyos, kundi pati ang ating iniisip at hangarin. Bakit ganun na lang kahalaga ang pagnanasa? Dahil ito ang ugat ng maraming ibang kasalanan. Nagsisimula ito sa isipan at maaring humantong sa pangangalunya, pakikiapid, panunood ng pornografiya at iba pa. Kahit hindi pa man ito lumalabas sa gawa, pinapapurulan na nito ang kaluluwa. Binabago nito ang pagtingin natin sa kapwa, hindi bilang taong nilikha sa larawan ng Diyos, kundi bilang bagay na ginagamit para sa sariling pagnanasa. Salungat sa kultura ngayon na ginagawang normal at minsan pa nga'y kanais-nais ang pagnanasa, lalo na sa mga pelikula, palabas at social media, ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng kabaligtaran. Sa 2 Timoteo 2:2, sinabi, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga taong tumatawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Maliwanag ang mensahe. Ang pagnanasa ay hindi dapat kinukonsinti, kundi kailangang iwasan. Ano ang epektibong paraan upang labanan ito? Nagsisimula ito sa isipan. Sa Roma 12:2 sinabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaang baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang pinapapasok mo sa isipan mo araw-araw? Napupuno ba ito ng salita ng Diyos o hinuhubog ba ito ng mundo? Ang panalangin ay napakahalaga sa labang ito. Humingi ka ng tulong sa Diyos upang bantayan ang iyong isip, 2 Korinto 10:5, at linisin ang iyong puso. Harapin natin ang katotohanan, hindi madaling talunin ang pagnanasa. Isa itong laban na nangangailangan ng disiplina, pananagutan at lubos na pag-asa sa Diyos.
Pero ang maganda, hindi mo kailangang labanan ito mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Handang-handa siyang bigyan ka ng lakas na kailangan mo. Kung nadadapa ka sa kasalanang ito, huwag mawalan ng pag-asa. Ipinagtapat mo ito sa Diyos. Humingi ng kapatawaran at gumawa ng konkretong hakbang para protektahan ang iyong puso't isipan. Bagaman tila personal at pribado ang kasalanang ito, may epekto ito sa iba. Naaapektuhan nito kung paano ka makitungo sa ibang tao, kung paano mo tinitingnan ang sarili mo at ang relasyon mo sa Diyos. Ngunit sa tulong niya, kaya mong magtagumpay, kaya mong mamuhay sa kadalisayan at maranasan ang kalayaang dulot ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ikalimang punto, ang pinsala ng pornografiya, isang espiritual na lason. Tatalakay natin ngayon ang isang napapanahong issue na tahimik ngunit matindi ang epekto, ang pornografiya. Ito ay laganap, madaling ma-access sa ating mga cellphone sa iba't ibang digital platforms at halos isang pindot na lang sa screen. Sa kabila ng pagiging abot kamay, ang pornografiya ay hindi kailanman walang pinsala. Isa itong matinding anyo ng sexual na kasalanan na hayagang pinapaalalahanan tayo laban sa banal na kasulatan. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 5:28, ang sinumang tumingin sa isang tao ng may mahalay na pagnanasa ay nangalunya na sa kanyang puso. Ang pornografiya ay nagsisindi ng malaswang pag-iisip. Ginagawang parang bagay ang kapwa at binabaluktot ang banal na disenyo ng Diyos para sa pagiging malapit ng tao. Para itong huwad na kasiyahan na nauuwi sa espiritual na kawalan. Tukso ito na may panandali ang ligaya pero ang dulo ay kahihiyan at panghihinayang. Hindi lamang ito personal na problema, naapektuhan din nito ang mga relasyon. Nasisira ang tiwala sa mag-asawa at binababa ang moralidad ng lipunan. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang pornografiya ay nagbabago sa takbo ng utak. Nagkakaroon ng dependency loops o paulit-ulit na pag-uugali na mahirap putulin. Pinapamanhid nito ang emosyonal na kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa totoo, kaya't nauuwi sa pag-iisa at kawalang sigla. Higit pa rito, may malalim itong epekto sa ating espiritual na buhay at moral na integridad. Sa unang Korinto 6:29-20, paalala ni Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at kaloob ng Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang luwalhatiin ang Diyos. Sa tuwing nanonood tayo ng pornografiya, nilalapastangan natin ang Diyos, ang Kanyang nilikha at ang ating sariling katawan na sagrado at dapat igalang. Pero may pag-asa pa. Kung ito ang iyong laban, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Marami, even sa mga mananampalataya, ang lumalaban sa parehong tukso. Ang mahalagang hakbang ay ilantad ito sa liwanag. Ayon sa unang Juan 1:7, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Hindi layunin ng Diyos na hatulan ka, kundi palayain ka. Para makaahon sa kasalanang ito, kailangan ng mga konkretong hakbang. Mag-install ng software na makakatulong sa accountability. Maghanap ng mapagkakatiwalaang kaibigan o mentor na susuporta sa iyo. Lumalim sa pagbabasa ng Biblia, salungatin ng kasinungalingan ng pornografiya gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, manalangin. Humingi ng tulong sa Diyos upang linisin ang iyong isipan, patibayin ang iyong kalooban, at ipakita sa iyo ang tunay na kahalagahan ng bawat tao bilang mahalagang nilikha niya. Bagaman maaaring mukhang pribadong kasalanan, ang pornografiya, malawak ang epekto nito. Kung ikaw ay nakakadena rito, ngayon ang panahon upang kumilos patungo sa kalayaan. Ang awa ng Diyos ay malalim at ang kapangyarihan niya ay kayang sirain ang anumang tanikala.
Ika-6 na punto, incest, paglabag sa banal na hangganan ng pamilya. Ang incest o pakikipagtalik sa malapit na kamag-anak ay isa sa mga pinakamabigat at pinakapanirang kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi lamang ito paglabag sa moral na kautusan ng Diyos, kundi pagsira rin sa sagradong ugnayan ng pamilya. Tahasang tinatalakay ito sa Levitico 18, kung saan malinaw na ipinagbabawal ang sexual na ugnayan sa mga malapit na kamag-anak. Ang mga hangganang ito ay ibinigay upang panatilihin ang kabanalan, tiwala at kaligtasan sa loob ng pamilya. Ang incest ay labis na binabago ang layunin ng Diyos para sa pamilya na nilikha upang maging lugar ng pagmamahal, pag-aaruga at proteksyon, hindi ng pag-abuso. Ang ganitong gawain ay nagdudulot ng matinding sugat sa emosyon, isipan at espiritu ng mga sangkot. Hindi lang ito paglabag sa karapatang pantao, kundi isang hamon sa mismong estruktura na itinatag ng Diyos para sa pamilya. Sabi sa Levitico 18:6, walang sino man sa inyo ang dapat lumapit sa sinumang kamag-anak upang makipagtalik. Ako ang Panginoon. Ang utos na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na gawain. Ito'y proteksyon para sa kabanalan ng relasyon sa pamilya. Ang incest ay binabastos ang dapat sanay dalisay at magandang ugnayan at ginagawang mapanira at mapagsamantala. Ang kasalanang ito ay hindi lamang makataong paglabag, kundi direktang pagtuligsa sa disenyo ng Diyos. Ngunit kahit sa kaseryosohan ng kasalanang ito, ang grasya ng Diyos ay hindi pa rin nauubos. Sa kanyang awa, may pag-asa pa ring paghilom para sa mga nasaktan at may kapatawaran para sa mga tunay na nagsisisi. Para sa mga nasaktan dahil sa incest, biktima man o naging sanhi, mahalagang maunawaan na batid ng Diyos ang lahat ng iyong dinanas, ang sakit, ang kahihiyan at ang mga pinsalang na idulot. Handa siyang magbigay ng kagalingan at pagtubos. Sinasabi sa awit 34:18, malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga nawawalan ng pag-asa. Para sa mga naging biktima, mahalagang maghanap ng tulong. Lumapit sa isang mapagkakatiwalaang pastor, tagapayo o kaibigan na makatutulong at makaaalalay. Handa ang Diyos na gabayan ang iyong paghilom, ibalik ang nawala at itaguyod ang katarungan. Para naman sa mga nagkasala, maaaring mahirap paniwalaan na may pag-asa pa, ngunit ang awa ng Diyos ay nananatiling bukas. Magsimula sa tunay na pagsisisi, kilalanin ang bigat ng kasalanan, humingi ng kapatawaran, at gawin ang makakaya upang itama ang nagawang pinsala. Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugang talikuran ang kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Bagamat matindi ang galit ng Diyos sa incest dahil sa matinding sakit na dulot nito, ang kanyang kapatawaran ay umaabot pa rin kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Ang kanyang kapangyarihang magpagaling at tumubos ay lampas sa lahat ng kasalanan. Lumapit ka sa kanya at hayaan mong hilumin niya ang anumang nasira. 7 punto, prostitusyon, pagsasamantalang komersyal sa banal na regalo ng Diyos. Ngayon pag-usapan natin ang prostitusyon, ang pagbebenta ng isang bagay na dapat sana'y sagrado. Mula pa noong sinaunang panahon, itinuturing na itong kasalanan. Sa Kawikaan 6:26, mababasa, ang isang lalaki ay maaaring mauwi sa kahirapan dahil sa isang bayarang babae, ngunit ang babaeng nangangalunya ay parang manghuhuli ng mahalagang buhay. Sa madaling salita, ang prostitusyon ay ang pagbaluktot sa sagradong sexualidad na ibinigay ng Diyos at ginagawang parang kalakal. Maaring iba na ang anyo ng prostitusyon ngayon. Bukod sa tradisyonal na anyo nito, makikita natin ngayon ang pagbebenta ng sarili sa mas makabagong paraan. Pagpapalabas ng malalaswang larawan o video sa online platforms, pakikipagrelasyon para sa pansariling benepisyo,
o pagpapakita ng katawan bilang paraan ng pag-angat sa lipunan. Anuman ang anyo nito, isa lang ang sentro. Maling paggamit ng regalong ibinigay ng Diyos para sa kadalisayan at panghabang buhay na pagtatalaga. Itinuturo ng Biblia na malaki ang bigat ng kasalanang ito, pero naglalahad din ito ng mga kwento ng pagtubos. Isang halimbawa ay si Rahab, isang babaeng bayaran mula sa Jericho. Sa kabila ng kanyang makasalanang nakaraan, naniwala siya sa Diyos. Tinanggap siya, binago ang kanyang buhay at hindi lang siya nailigtas, kinilala pa siya bilang ninuno ni Hesukristo ayon sa Mateo 1:5. Isipin mo yon, mula sa buhay ng prostitusyon, naging bahagi siya ng banal na kwento ng Diyos. Bakit kinamumuhian ng Diyos ang prostitusyon? Dahil pinabababaan nito ang halaga ng kanyang nilikha. Ang ating katawan ay hindi basta-bastang bagay na ipinagbibili. Ayon sa unang Korinto 6:29, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang prostitusyon ay sumisira sa kabanalan ng pagiging malapit at madalas nagdudulot ng matinding emosyonal at espiritual na pinsala. Ngunit gaya ng iba pang mga kasalanan na ating tinalakay, ang biyaya ng Diyos ay bukas din dito. Kung ikaw ay nasangkot sa prostitusyon o nararamdaman mong ginagamit mo ang iyong katawan para sa pansariling kapakinabangan, tandaan mo ito. Hindi ka tinatalikuran ng Diyos, hindi ka niya tinitingnan bilang sirang nilalang, kundi bilang minamahal at mahalaga. Gaya ng pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanan noong siya ay narito sa lupa, handa rin siyang yakapin ka ngayon. Lumapit ka sa Kanya at hayaan mong siya ang magbago ng direksyon ng iyong buhay. Konklusyon, panawagan sa pagsisisi at pagbabago. Tinalakay natin ngayon ang ilang mahihirap na paksa mula sa pangangalunya hanggang sa pagnanasa, mula sa pakikiapid hanggang sa pornografiya, at mula sa homoseksualidad hanggang sa incest at prostitusyon. Hindi magagaan ang mga usaping ito. Hinahawakan nila ang malalalim na bahagi ng ating pagkatao. Ngunit sa pagtatapos natin, nais kong bigyang diin ang isang mahalagang katotohanan. Ang galit ng Diyos sa kasalanan ay kapantay ng kanyang malalim na pag-ibig sa makasalanan. Sinasabi ng kasulatan na ang mga kasalanang sexual ay labis na nakalulungkot para sa Diyos. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ang ating buhay, kundi dahil nais niya tayong protektahan. Ang pagiging malapit sa isa't isa ay isang kahangahangang kaloob mula sa Diyos, at ito'y nilayon niyang pahalagahan sa loob ng mga hangganang itinakda niya. Kapag nilalampasan natin ang mga hangganang ito, kadalasang nagbubunga ito ng sakit, kahihiyan at paglayo sa Kanya. Ngunit may isang makapangyarihang katotohanan: kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kasamaan. 1 Juan 1:9. Maaaring nararamdaman mong may pagkakasala ka. Baka nakita mo ang sarili mo sa ilang kasalanang tinalakay natin. Ngunit tandaan mo, ang pagkakasala ay hindi kapareho ng kahatulan. Ang pagkakasala ay paanyaya ng Diyos na bumalik sa Kanya. Anuman ang iyong nakaraan, bukas ang Kanyang mga kamay. Ang sakripisyo sa krus ay patunay ng Kanyang dedikasyon. Dinala ni Jesus ang kabayaran ng lahat ng kasalanan, kasama na ang lahat ng ating natalakay. Ang Kanyang biyaya ay kayang takpan at pagtagumpayan ang anumang kasalanan. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa kasalanang sexual, isaalang-alang mo ang 3 hakbang na ito ngayon. Ika-1, magsisi, tumiwalag sa kasalanan at lumapit sa Diyos. Kilalanin ang iyong nagawang mali, humingi ng kapatawaran at buong puso kang mangakong magbago. 2, humingi ng tulong. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Hanapin ang tulong ng isang mapagkakatiwalaang pastor, tagapayo o kaibigan na maaaring magbigay gabay at suporta.
Tatlong pagsikapan ang kabanalan, mag-ukol ng panahon sa salita ng Diyos, sa panalangin at sa pagsamba. Hayaan mong baguhin niya ang iyong isipan at ituwid ang iyong landas. Ang layunin ay hindi lang umiwas sa kasalanan, kundi ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, isang buhay na puno ng kapayapaan, kagalakan at layunin. Gaya ng sinabi sa Jeremias 20:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong magdudulot ng mabuti at hindi kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Sa ating pagtatapos, inaanyayahan kitang tumigil, sandali at manalangin. Hilingin mo sa Diyos na siyasatin ang iyong puso, ipakita ang mga bahagi na nangangailangan ng kanyang pagkilos, at bigyan ka ng lakas upang sundin ang kanyang katotohanan. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghatol. Ito'y tungkol sa paglaya, ang tunay na kalayaang iniaalok ng Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi sa mga pagninilay na ito ngayon. Ang aking dalangin ay hindi lamang na ikaw ay naliwanagan, kundi tunay na mabago at mapalapit pa sa Diyos na lubos ang pagmamahal sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway mamuhay ka sa ilalim ng kanyang biyaya. At laging tandaan, anuman ang iyong nakaraan o kasalukuyang pinaglalabanan, ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay nananatiling tapat at hindi nagbabago. Magsimula sa tunay na pagsisisi, kilalanin ang bigat ng kasalanan, humingi ng kapatawaran, at gawin ang makakaya upang itama ang nagawang pinsala. Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugang talikuran ang kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Bagamat matindi ang galit ng Diyos sa incest dahil sa matinding sakit na dulot nito, ang kanyang kapatawaran ay umaabot pa rin kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Ang kanyang kapangyarihang magpagaling at tumubos ay lampas sa lahat ng kasalanan. Lumapit ka sa Kanya at hayaan mong hilumin niya ang anumang nasira. 7 punto, prostitusyon, pagsasamantalang komersyal sa banal na regalo ng Diyos. Ngayon pag-usapan natin ang prostitusyon, ang pagbebenta ng isang bagay na dapat sana'y sagrado. Mula pa noong sinaunang panahon, itinuturing na itong kasalanan. Sa Kawikaan 6:26, mababasa, ang isang lalaki ay maaaring mauwi sa kahirapan dahil sa isang bayarang babae, ngunit ang babaeng nangangalunya ay parang manghuhuli ng mahalagang buhay. Sa madaling salita, ang prostitusyon ay ang pagbaluktot sa sagradong sexualidad na ibinigay ng Diyos at ginagawang parang kalakal. Maaring iba na ang anyo ng prostitusyon ngayon. Bukod sa tradisyonal na anyo nito, makikita natin ngayon ang pagbebenta ng sarili sa mas makabagong paraan. Pagpapalabas ng malalaswang larawan o video sa online platforms, pakikipagrelasyon para sa pansariling benepisyo o pagpapakita ng katawan bilang paraan ng pag-angat sa lipunan. Anuman ang anyo nito, isa lang ang sentro: maling paggamit ng regalong ibinigay ng Diyos para sa kadalisayan at panghabang buhay na pagtatalaga. Itinuturo ng Biblia na malaki ang bigat ng kasalanang ito, pero naglalahad din ito ng mga kwento ng pagtubos. Isang halimbawa ay si Rahab, isang babae